Welcome back to Good Morning Boss. Ito naman, Carla, alam mo ba ngayong September, inilunsad ng Department of Health itong campaign nila na Ligtas sa Tigdas at Polio, kung saan nga nagkakaroon ng mass immunization campaign. Kaya naman ngayong umaga, masaalamin pa natin kung ano nga ba itong Tigdas at Polio. Kaya makakasama natin mga boss, ang head ng Infant Preschool and School Health Committee ng Philippine Pediatric Society at siya rin po ang consultant ng Manila Doctors Hospital. Walang iba kundi si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, Doc. So, firstly, bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng buwan na dedicated for the awareness ng polio and tigdas? Kasi pagka ngayong malalamig, ang dami nang nagiging kaso ng tigdas, no? Tapos sinasabay na natin ang polio kasi gusto natin dito sa Pilipinas mag-zero polio na tayo gaya ng ibang parte ng mundo. Okay, siguro pag-usapan natin yung tigdas kasi measles po ba yung English nito? Tama po ba? Measles, pero napakadaming klase ng Ayun, measles. yun ang gusto nating malaman. Ang anti-measles natin ngayon yung rubiola. Ito yung genuine na measles. May dalawa pang klase, yung German measles, tsaka yung isa pang klase, yung Rosola infantum, para tigdas hangin. Yun yung Okay. pinakamadali. 3 araw, 4 na araw na fever, mataas, kumakain ng bata, masaya ang bata, malungkot lang pag may lagnat. Pero, after the fever, lalabas ang rashes niya. Ayan, So, yun ang Rosola, tigdas okay. hangin. Pero Para yung sa mga bata mga po yun. bata. Yung Okay. German measles naman, yun yung pagkabuntis ka, first trimester, at nagkaroon ka noon, nakakatakot kasi nagkakaroon ng effect sa fetus natin, yung congenital rubella syndrome. Okay. Yung sinasabi mo, may mental retardation, iba ang phases ng bata. So, yun yung German measles. Pwedeng ma-abort yung nanay, pwedeng magtuloy ang pregnancy. Ngayon, itong pinag-uusapan natin ngayon, ito yung tinatawag nilang rubiola or yung genuine na measles na nakakatakot kasi ang dami niyang complication. By itself, gumagaling ang bata. Pero kung halimbawa, ang measles kasi lalo na, ang mga nagkakaroon yan, yung mga malnourished, yung nasa medyo sa may mga squatters area natin, o kaya sa eskwelahan kasi hawa-hawa. Paano siyang nahahawa? Magbahi ng bata, edi andito na yung mga fluids ng hinatching mo, hinawakan kita, pinanon mo sa ilong mo, respiratory, so pwede kang magkatigdas. Sa mall or saan mang crowded area, pwede kang magkatigdas. Last year, ang dami nating tigdas, di ba? Last year, early this year. Ang dami-dami nagkatigdas kasi nagkaroon tayo ng gap sa pag-immunize sa ating mga health center. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapabakuna ng ating DOH. Maski nga kami sa Manila Doctors, nang hingi kami ng vaccine sa DOH at tumutulong kami sa community namin para mag-injection. Okay, ma'am, ba't nagkaroon ng gap nung sinasabi nyo na Huwag na nating pag-usapan yon kasi Okay. story ang malaki. Okay. Ang pag-usapan Mukhang natin interesting ngayon, yun. tayo na, move on na tayo. sige. Yes, siguro yung bakuna. Yung bakuna, ma'am. yung Paano bakuna. natin maiwasan to? Hindi, ang bakuna. Bakit kailan nagpapabakuna? Ang sabi ng CDC, WHO, between 6 to 9 months, kailangan bakunahan ng tigdas. Sabi, Doktore, bakit hindi pagkapanganak pa lang? Sorry, kasi pagkapanganak, meron ng immunity ang mga bata galing sa nanay. Marami siyang immunoglobulin na nasa loob ng katawan natin. Pag binigyan kita ng anti-measles, wala, mamamatay din yung mikrobyo kasi aatakehin din niya eh. So ngayon, kailangan mga 9 months para makakuha siya ng tamang protection against sa sakit. 9 months yung una namin injection. After 9 months, inuulit siya ng mga 15 months. Pero ngayon, sinasabi nila, pag 1 year old, dapat ulitin na. So ngayon, ang mga bata ng between 9 months to 5 years old, pinibigyan nila ng anti-measles. Kasi inuulit mo yung anti-measles na yun between 4 to 6 years old. Ideally, 9 months, 12 months, and then 4 to 6 years old. Okay. So ngayon, hinahabol natin ngayon, 5 years and below, mass immunization, nagbibigay tayo. Kaya na-injectionan ka, hindi. Okay. Ma'am, so sa dinami-dami ng measles na nabanggit natin kanina, lahat ba ng dapat na bakuna meron tayo para maiwasan lahat yun? Or there could be a possibility na may mag-evolve din? Rosola, walang bakuna. Yung MR nilang binibigay ngayon, measles and German measles yun. So, protektado tayo sa dalawa. Ang usually, in private practice, ang binibigay natin, MMR. Yung isang M doon is anti-mumps. Ang mumps naman kasi, nakakatakot sa mga binata, mga binatilyo, kasi pagka mga after 10 years old, teenager ka na, nagkaroon ka ng mumps, dito, di ba, yung beke na ganyan, nagkakaroon ng infection sa testicles. Kaya kuminsan, karamihan ay bumababa ang sperm count or nawawala ng sperm count. So, ang ganda niyang pang-family planning kasi hindi ka nagkakaanak. Ito, doktora, marami nagtatanong kasi may mga, ewan ko kung haka-haka ba to o sabi-sabi lang, na pag nagkaroon ka doon ng measles ng bata ka, hindi ka na magkakaroon
magkakaroon. Oh, yeah. Totoo yun. Totoo yun. Kasi pag nagkaroon ka na, hindi ka na magkakaroon. But the problem is, pagka nagkaroon ka na ng, nagka-measles ka, ano ba ang simptomas? Fever ka. No, nahawakan kita, may measles ako. Mga siguro, average ng 10 to 12 days, 14 days, na nasa iyo yung mikrobyo. Hindi mo naman yun na ipapasa. Pero nag-fever ka. Fever na may sipon ka, conjunctivitis, tapos weakness ka, parang mahina ka, hindi ka mahina kang kumain. Yun yung talagang measles, no? Tapos nagro-rashes ka ng mapula. Alam mo na yun, yung parang buwang araw na ang dami-dami. May mga kulani ka. Tapos, ang una-unang nakikita yung complex spot sa loob ng bibig. So, ang hirap hanapin nun para kasing epithelial pearl na nandito sa may ganito sa loob ng bibig. But anyway, these are the symptoms. So, alam mo nang measles siya kasi sasabihin mo, Diyos ko, isang bulatyo na lang, papakunpahid ko na yung anak ko kasi ang pangit ng itsura ng bata. Mukha talagang may sakit. Gagaling siya. No problem. But ang problema mo is, nagkakaroon ka ng complications. O yung part of the measles na parang kang inuubo na, yung gano'n, na hacking cough. Ang pangit pagdinig. Tapos nag-high grade fever, nagko-40, nagko-convulsion. Pangatlo, pag may measles ka, hindi lang ang mukha mo ang may rashes, pati ang bituka mo, kaya nagtatai ka pa rin. So, nadidehydrate ka. So, yung mga batang nagkakaganyan, nadidehydrate sila. So, mas nakakatakot, di ba? Ang daming complication. At ang pinaka-worst na complication yun kahit na mga 2 years after yung sa utak. Parang encephalitis, parang meningitis. That's how we term it commonly. Parang encephalitis, nagkukumbulsyon. Yung panencephalitis, yung parang nauupos kang kandila eventually. Even 2 years after kang magkaroon ng unremarkable measles. Okay. So ma'am, from measles, polio naman, gaano naman ka-wide dapat yung awareness natin dito? At ano yung symptoms? Symptoms ng polio kasi you can get it anywhere. Kasi ang polio, tandaan mo, is oral fecal route. Pag hindi ka naghuhugas ng kamay sa maruming area at nakahawak ka ng may polio na nakain mo, wala kang immunity, magkaka-polio ka. So usually, hindi natin alam. Kaya kung may nakakakita kang maliit ng paa, etc., hindi niya alam na nagka-polio siya. So talagang pinapainom namin ng polio kasi ang aim natin ngayon is mag-zero polio tayo for the next 5 years para masabi natin wala. Ang problema, nakaka-pick up, I know this for sure, during the time of Dr. Dairid, naka-pick up ng Cariton-born na polio. Nanggaling sila sa may Escolta, something like that. Na-pick up sila sa Dasmariñas, Cavite. Cariton may polio pala. So nagkaroon ng massive immunization on. So ngayon, dapat magkaroon din tayo kasi hindi tayo i-declare ng Center for Disease Control na polio-free country. Meron pa rin. Pero, doktora, sa tingin niyo po, gano'n na po tayo kalapit o kaklose sa zero Malapit polio? na. Malapit na po. In 5 years, mawawala na yan So, sa ating bansa. kung magkuhan lang tayo, hugas kamay, tapos magpa-polio vaccine tayo. Yun pong mga pasyente namin, na nabigyan namin ng immunization injectable na anti-polio, kasama doon sa 5-in-1, 6-in-1, magpa-oral polio na rin po tayo para sigurado. Okay, ma'am. So as we end our interview, this month is awareness na nilaunch nga ng DOH dito sa polio and tigdas. So ano yung mga ine-expect natin kaya ng mga services na pwede makuha ng mga boss natin? Mga bata natin, Yes, pagka kumatok sa bahay nyo, siguraduhin nyo lang na may ID at mag-injectionan at papatakan ng bibig ang bata, sa bibig ang bata. Number 2 is tumulong tayo kasi wag na ho kayong maging pasaway kasi gumagawa naman ng paraan ng DOH para tayo matulungan. Tsaka sa ulit-huli, talaga nasa tao rin kung paano mo maiwasan. Simpleng paghugas lang ng kamay, pwede mo maiwasan Pwede yan. mo siyang maiwasan. At pagka nag-sneeze ka, be responsible na hindi ka dito mag-sneeze. Ang sneeze mo dito sa Kung brush. wala Hindi kang mo panyo. napahawak Dito, kasi Wala wala ka namang namang panyo. hawak dyan. Correct. Dito lang Makes talaga. sense. Okay. Yes. Ayan. Isa pa, Yes. pagka nag-sneeze ka, huwag kang gagamit yung gawi-gawa nating manipakyaw ka na may tuwalya ka all the time. Pag sneeze mong ganyan, binawagay mo yung tuwalya na yan, tinandyan din yan. Buenas pa rin Sneeze sa sneeze dito or tissue paper, but you have to have a receptacle for the tissue paper. Tapo Dapat na may yan. lalagyan ka. Okay, ayan. So mga boss, marami tayong natutunan ng mga basics pa lang, di ba? Kung paano maiwasan yung polio tigdas. At sana nga, hopefully, marating natin yung goal natin na polio-free. Yes. Of course, in 5 years, sana marating natin yan. Okay, so muli nakasama natin mga boss, ang consultant ng Manila Doctors Hospital at ang head ng Infant, Preschool and School Health Committee ng Philippine Pediatric Society. Walang iba kundi si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Thank you so much, ma'am. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Ito